Panalangin mo yung iyong pamilya, mga anak, yung asawa mo, panalangin mo sila. Unang-una sa lahat yun eh. Kasi ang makagagawa ng pagbabago sa isip ng tao, pati puso, ang Diyos. Pag nakikita ng Diyos na taimtim kang manalangin at taimtim kang humihingi sa Kanya, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, napakadaling bagay sa Diyos na baguhin ang isip ng asawa, mga anak, pamilya, para makakilala sila ng totoo. Pangunahin yun. Ikalawa, yung mabuting pakikisama sa pamilya, no? Pagpapakita ng lalong matinding paglinga, pagmamahal, pag-ibig, pag-aalaala, kasi ang tao kasi tumitingin ko minsan, hindi lang dun sa aral, tumitingin din sila sa epekto ng aral sa tao. Gaya nung sinasabi doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 1. Basahin natin. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Ugali ng babae, nakakahikayat yun sa lalaki kahit walang salita. Kung ayaw nilang tumalima sa salita, mahikayat sila sa magitan ng ugali ng asawang babae. Mahikayat yung lalaki. Baliktarin mo sa kaso mo. Pwede mong mahikayat yung babae kasi ikaw ang lalaki. Pwede mong mahikayat sa magitan ng iyong ugali. Yung ipakikita mong pag-uugali pag natanggap mo ang aral ng Iglesia ng Diyos, yun ang magpapatunay sa asawa mo na ang natanggap mo totoo. Gumamit ka lang ng ekstrang paglinga, pagmamahal, pagsuyo, maaaring madala mo ang iyong buong pamilya. Yun ang sinasabi sa kasulatan. At unang-una, huwag mo kalimutan, panalangin.